In today's video, bibigyan ko kayo ng update sa isa pa ring landslide na nangyari dito sa Sitio Tagbakin, Barangay Halang, Lipa City, Batangas, na kung saan 3 buhay ang nawala sa kasagsagan ni Tropical Depression Christine. Nag-iyak ang mga kaanak ng babaeng yan. Natagpuan siyang patay sa gilid ng Taal Lake sa Sitio Tagbakin sa Barangay Halang sa Lipa City. Mag-1 buwan na ang lumipas mga kawander nang nanalasa si Christine sa Batangas. Pero nababakas pa din sa lugar nila ang pinsalang dulot nito. Maliban sa landslide, may mga bahay at kalsada ding nasira na hanggang sa ngayon ay di pa rin nakukumpuni o naipasaayos. Buti na lang at hindi rin direktang tumama si Super Typhoon Pipito sa Batangas at walang naiulat na malaking pinsala. Malaparaiso din sa ganda itong Sitio Tagbakin mga kawander na di nalalayo sa ganda ng Sitio Siaten na napuntahan din natin. Maaliwalas, sariwa at malamig na hangin, isama mo pa ang nagagandahang mga kabundukan at ang main attraction mismo ay ang lawa at ang bulkang Taal. Maliban sa angking ganda nito, sagana din ang lugar nila sa yamang tubig. O, halika na at samahan niyo ako ngayon sa gala ko. Nanay, ilang bahay po natabunan dito? Ilang bahay natabunan? 3 bahay po? Ah, okay. Dito mga kawander, oh. Tingnan nyo, oh. So, andito ako ngayon sa Barangay Halang, Lipa City, Batangas. Pababa ang daan na to. Pero makikita mo ng ganda ng Taal dito pala mga kawander, oh. Ang ganda ng view talaga dito. Ayan, no. Hindi ko talaga in-expect na ganito kagandang view sa lugar na ito. Barangay Halang. So, didiretso pa tayo mga kawander, ano. Tapos pagdating daw dyan sa dulo ay kakaliwa pa tayo. Ang ganda dito mga kawander, oh. Tabing-tabi mismo ito ng Taal Lake. Ayan, o, may mga naliligo. Ayan, ang laki ng nahuling tilapia ni tatay, oh. 1 piraso lang? Isa eh. Ang laki. Maraming magkakabarkada, isang nahuli ko. Isang piraso? Isang piraso. Pero malaki-laki na po, no? Oo. Yan bagay na meron na sa ano, sa mga kalating kilo? Wala pa? Meron na. Meron na? Hihigit na rin. Ah. Ang laki. Pwede na, may pang-ulam na. Oo. Uwi na po kayo? Lilipat ako doon. Ah, lilipat ka lang ng pwesto po? Ah, okay. Sige po, ingat po kayo. So, daming namimingwit dito mga kawander, no? Ang iba naman ay namamana. Yan, gaya nito, namimingwit. May nahuli na? Ilang piraso na nahuli? So, napakayaman ng Taal Lake na itong mga kawander, no? ang daming mga kababayan natin na
Dito nila kinukuha yung ikinabubuhay nila. So, yung livelihood talaga nila dito galing talaga dito sa ano, sa Taal Lake. Yung mga fish pen. Uy. Dito na yata yung location. Ito tayo. Tatanong tayo mga kawander. Opo. Hingi ka ng tubig doon sana? Oo nga po. Ako nga po yun. Ayan, tingnan nyo nga naman mga kawander. Oh. Napanood po ni Kuya yung vlog ko nung ako'y pumunta dun sa Lumampaw. So mga kawander, no, andito tayo ngayon sa Barangay Tagbakin dito sa Lipa City, Batangas. Ayan, no, nakikita nyo itong background ko mga kawander, no? Ang daming mga nangingisda dito. Itong barangay na to mismo mga kawander, tabing-tabi mismo ito ng ano, ng Taal Lake. Ingat po kayo, Kuya. Sige po. So dito pa lang sa may kalsada, nakikita nyo na itong mga remnants, ano, yung mga lupa na natangay ng landslide. May kasamang mga kahoy. Ayun, no, may mga nanguhuli pa rin ng mga isda. Yan, puro tilapia to mga kawander. Yan, tingnan natin. Silipin natin kung ilan na yung huli ni Kuya. So ito kasama to, no? Actually may harang dito mga kawander. Itong sementong ito. Malamang siguro sa lakas ng landslide nasira ito, oh. Kasi kung titingnan niyo itong gilid na to hanggang dun sa dulo, may nakaharang na semento. Tapos pagdating naman dito sa area na to, wala na, nawala, oh. Parang naputol. Andun yung putol niya, oh. So dito galing, ano, mga kawander, no? Diyan galing yung landslide. Pero bago natin na silipin, kawander, tingnan muna natin tong pangingisda ni Kuya. Kuya, ilan na yung nahuli mo? Isa, dalawa, maliliit ga, ano? Ayan yung mga nahuli ni Kuya, oh. Akala ko goldfish to. Tilapia din ba ito? Ba't ganyan ang kulay? Yan, medyo maliliit pa ito. Pero pag madami naman yung mahuli mo, kawander, pwede na pang ulam. Natutuwa lang ako mga kawander, ano? Kasi isa din sa mga hobby ko yung ano, yung fishing. Pero mas preferred ko yung mangisda sa ano, sa dagat. Ayan, so dito lang sila sa gilid nangingisda, oh. Isang pisnit na uli, oh. Oh, ayan, oh, si tatay, oh, ang dami nang nahuli, oh, nakakatuwa. Ay, yan, oh, tingnan nyo itong mga kawander, oh. Ayan, oh. Pwede na pang adobo to. Ayan, oh. Kaso yung iba maliliit pa. Oh. Pero kanina may nadaanan ako doon, namamana, ang laki ng nahuli niya, mga nasa kalating kilo yata yun. Yan, oh, buhay na buhay to mga kawander, fresh na fresh. So, anong gamit yung paintay? Bulate. Oo. Ay, nakakatuwa, oh. Dito lang sa gilid-gilid na to. Oh, may nahuli na naman. Oh. So, ayan, oh. Dito lang talaga mismo sa gilid, kawander. Oh, yun, oh, gabi. May huli na naman si tatay, oh. Nakakatuwa. Ayan, oh. So, daming nangingisda. Araw-araw ba kayo nandito, tay? Nangingisda. Ha? Dito ako, eh. Salamat. So, siya nga lang po yung dayo. Ayan, ang dami, oh. Nakaisang ano na sila. Nakaisang fishnet na ito, oh. Oh, ito na naman, oh. Dami talaga. Parang bawat minuto may nahuhuli, oh. Eh kung ganun ba naman na tuloy-tuloy yung huli mo, talagang mapupuno mo yung kahit siguro isang balde dito. So mga kawander, ano, ito na yung ano,
nakikita nyo yung mga kahoy na to. May mga dala pang mga lupa. So ito yung tinangay talaga ng landslide nung kasagsagan ni Tropical Depression Christine. At ang area Ka-Wonder no na nagkaroon ng landslide dito sa Barangay Tagbakin, ito na mismo. So ayon sa balita mga Ka-Wonder no, 3 yung namatay dito. Isang babae na I think yung edad niya mga nasa 25 years old. Tapos yung sumunod naman yung batang babae din na 10 taong gulang. At ang kawawa pa na isa din na kasama sa mga natabunan Ka-Wonder is yung 10 buwang sanggol. Ito. Magandang araw po. Saan po banda na yung natabunan na na bahay po? Saan daw sila nakapwesto? Ayun, di. Ito po mismo? Oo. Ay, kawawa naman. Dito nga kabiyak, daladay, kabiyak kami. Ay, ito po yung natamaan din po. Po kami kasama ko ha? Hari amin, po kami sama-sama. Okay, sige po. Thank you. So, ito yung mga Ka-Wonder, natamaan din pong... Ito, lumusot na po dito? Oo, puno na lupa rin mo yan. Nabiyak na So, kalahati ng bahay na to Ka-Wonder, natamaan din ng... Kalahati na ito, natamaan din ng ng landslide. Saan po galing yung lupa? Pagbaba? Dito po or dito? Dito po galing. Ito po ba ay dati May ilog po ba dito? Wala. Wala. May pumutok lang riyan. Okay. So wala namang ilog dito. Kaya lang, natangay lang talaga. So sabi ni nanay mga Ka-Wonder, dito sa area na to mismo nakatayo yung bahay na yun na natabunan na kung saan 3 tao yung namatay. Ayan, tingnan nyo ito Ka-Wonder Andito pa yung mga gamit sa bahay. May mga foam pa, damit, unan. Ayan, ito yung pinakalas na bahay Buti hindi siya nakasama na i-wash out talaga totally, pero almost na siya nandyan na Standing tall pa din tong bahay na to Pero ang poste niya isang na lang. Matatamaan na rin talaga. Kung may malaking bato na tumama dyan mismo sa pinakaposte ng bahay na to, sigurado laglag to. Pero ayan parang itong isang kahoy na lang na poste yung nakahawak dito banda mga Ka-Wonder. So dito galing. Yang mismo siguro na yan mga Ka-Wonder yung lupa na yan dyan sa gilid. Yan din ang bumigay. Pero imposible talaga na hindi ito creek dati kasi parang siya para siyang nasa gilid ng na to, ng may pader na to dito. Yan, lakarin pa natin to konti Ka-Wonder para masilip talaga natin Ayan doon galing sa taas. So sabi ni nanay wala nga daw creek dito, pero di natin alam kasi hindi naman natin nakita tong lugar na to bago nangyari yung insidente.
Itong pader na yan, no? Yung pader na yan, guguho na rin to. Konti na lang yung humahawak sa kanya. Bibigay na rin itong pader na to. Pag nagkaroon pa ulit ng medyo malakas-lakas na na bagyo, yan magko-collapse na So dun sa taas galing, may mga nakikita pa tayong mga medyo pagguho pa ng lupa doon. Mamaya tingnan natin sa sa drone. So tuloy-tuloy yung pagguho ng lupa dito mismo sa lugar na ito. At may nadamay pa na bahay. Kawawa naman yung mga naging biktima ng ng landslide na to dito sa barangay na ito. Yan, itong bahay na to wala na ring tao, walang nakatira. Hindi lang natin alam bago nangyari kung may nakatira pang tao dyan. So may mapapansin kayo mga ka-wonder na na pader sa gilid na ito. Siguro iba na yung may-ari ng property na yan sa lugar na yan kaya binakuran. Ito parang kaputol ng pader. Siguro may pader talaga dito dati na nag-collapse lang. Kasama sa nag-collapse. Nanay, ilang bahay po natabunan dito? Ilang bahay natabunan? 3. Tatlong bahay po? Okay. Salamat po. So, 3 bahay pala ka-wonder, yung natabunan sa lugar na ito. At ang isang ito, umabot na dito. Isipin nyo ka-wonder, ganito nakataas yung bubong na naabutan pa din. Halos kasing taas ko na yung bubong. So nagkaroon na rin ng konting clearing diyan sa area na yan may naglinis-linis na rin. So kung ikumpara natin ka-wonder doon sa mga ibang lugar sa Batangas na napuntahan natin na nagka-landslide, mas maliit lang ito. Kung ikumpara mo doon sa Laurel, doon sa Barangay Tubigan, mas malaki ang sakop nun. Doon pala sa Lemery. Sa Lemery, Batangas. Yung Barangay Tubigan doon sa kasabayan ng Laurel, ang laki at ang lawak ng mga napinsalang bahay na doon, dulot ng landslide. So dito mismo sa inaapakan ko, andito yung location ng mga bahay na kung saan 3 ngayong namatay mga ka-wonder. So balik na tayo dun ka-wonder at palipakin natin yung doon para makita natin yung buong area na to. Yan, nakikita nyo, andyan pa yung mga damit, mga gamit sa bahay. Hindi natin alam, baka itong bike na ito ay pagmamayari pa nung isang bata o ito, bahay na to. So nadamay din tong bahay na to. Kaya lang ito ngayon naayos ng mga ka-wonder. From here, ka-wonder, sa pinangyarihan mismo ng landslide na to,
lakawin natin tong gilid ng ano na to, ng barangay na to mga kawander, para makita naman natin yung community ng mga tao dito sa barangay Tagbakin. So kanina nga nakita natin si tatay dito na namimingwit, no? Ang dami nilang nahuling mga tilapia. Kaya lang medyo maliliit pa yung mga nahuling tilapia nila. Ito po si kuya kanina nakita natin sa vlog natin. Thank you. Okay po. So sa tingin ko naman mga kawander, no? Parang napaka-peaceful ng barangay na to, kawander. Na nandito lang sa gilid mismo ng Taal Lake. Kuya, may kuryente na po kayo? Oo, meron na. Oh, sa awa ng Diyos naman mga kawander. Thank you po kuya. May kuryente na sila. Hindi naman siguro nawalan ng kuryente nung kasagsagan siguro ng ano, ng bagyong Christine. Kaya lang ang nakikita kong parang disadvantage dito mga kawander, ano? Yung lugar na to, parang andyan yung mga bundok-bundok. So mataas yung lugar sa area na yan. Paahon siya. So sana in the future na wala sanang mangyaring ano ulit na landslide. So bali mixed houses na ito dito mga kawander. May mga magagandang bahay din. Yari na sa semento. Ang iba naman is made of light materials. Pero mostly ano na, sementado na yung mga bahay dito. Ito parang nasirang daan to, oh. Kuya, kailan lang to nasira? Christine? Ay, thank you po. So ito pala kawander, ano, sabi ni kuya, oh, nasira daw itong daan na to nung kasagsagan din ni ano, ni Tropical Depression Christine. Yan, nakikita ko may mga isda, oh, sa gilid lang mismo. Ang ganda, oh. Pag mamaya-maya konti yung araw na yun bababa, makikita nyo ang ganda ng sunset. So may mga nasira talagang mga ano, daanan. Ayan, ito pa, oh. Ito, nasira din mga kawander, oh. So ang ginawa na lang ng mga residente dito mga kawander, tinambakan na lang nila ng buhangin. Sinilid sa sako at tinambakan tong area na to para lang madaanan. Kaya pala may nakalagay doon kanina na ano, na no entry for four-wheeled vehicles. Ayan, ito may basketball court dito. Medyo magandang araw po tayo. Ito, nakikita nyo mga kawander, may naglalaro ng basketball. Ay, volleyball pala. Ayan, oh. So, may mga bahay pa dun sa looban mga kawander, no? Napakaganda ng lugar na to dito, kawander. Hindi mo nga sukat akalain, parang feeling mo parang nasa beach ka lang, eh. Gawa ng mga gawa ng ilog gawa ng Taal Lake na ito. So ito, inaayos nila yung ano, yung net na panghuli ng mga isda. Ganang araw po. So may mga tindahan na rin dito, ano. Ito may bahay dito na ano, na
Parang nasira na yata ng ano na to. Tingin mo ka inom. Yung tubig ng ano, ng lawa ng Taal. Ano? Kuya, ano po ito dati? Bahay po. Kailan nasira? Nung Bagyong Christine. Itong Christine din? Ayan o. Kawander, isipin nyo. Nasaan na po ngayon na may-ari nito? Nandun sa center for temporary residency. Ay, ayun. O, tingnan nyo mga kawander o. Sayang tong bahay na to na nandito mismo sa tabi ng Taal Lake. Nasira din ito pala nung panahon ni ano, ng Bagyong Christine. Salamat po kuya. So napaka-thriving na rin talaga ng community na to dito mga kawander. Kasi makikita mo marami ng mga bahay. May mga tindahan na rin. So ngayon nalaman natin kawander na hindi lang doon sa may yung na-landslide, na pinangyarihan ng landslide. So may nasira din palang ibang mga bahay at yung ibang mga daanan. Ito sa tingin ko talaga kawander, creek ito. Kitang-kita nyo naman may tubig pa. Pero ngayon, instead na tubig, lupa na. Dapat ang tubig na yan ay palabas dito sa lawa ng Taal. Yan, hanggang dun lang yung tubig. So kita pa dito yung tambak ng mga lupa mga kawander Hindi pa naalis to. Malapit nang naggabi. Oo. At gaya din itong mga kubo na to kawander, siguro nasira din nung kasagsagan ni Christine. Pero itong kubo na to, buhay pa. Hindi natumba. Hindi nasira. Ayan kitang-kita pa din dito yung mga lupa. Ayan, may mga troso. Malaki ng troso na to. Ayan Magandang gawin dyan siguro, panggatong na lang. Halo-halo na, may mga kawayan din. Itong bangka, inakyat na. So, dito sa kaliwa ko mga kawander, may eskwelahan dito. Ang pangalan ay Tagbakin Elementary School. Since 1979. So, 1979 yata tinayo yung building ng school na ito. Maganda dito kawander, tahimik. Minsan mas masarap pang mabuhay sa mga ganitong lugar kaysa doon ka sa ingay ng syudad. Yun nga lang hindi nila na-expect na mangyayari ito. Sa totoo lang mga kawander, maraming nagsasabi na first time nagkaroon ng ganitong massive landslide dito sa Batangas, na kung saan ang daming mga residenteng naapektuhan. So sa mga comment section natin, binabasa ko naman lahat yung mga nagko-comment doon. Maraming reason yung mga binibigay nila kung ano daw yung naging cause ng landslide dito sa Batangas. At later nga, nag-appear dun sa isa sa mga rason ng kung bakit nagkaroon ng landslide is yung madalas na nagkakaroon ng maliit na paglindol na nangyayari kasi nasa gilid lang sila mismo ng Taal Lake na to, na kung saan andyan yung Taal Volcano. At yung Taal Volcano na yan mga kawander, from time to time may mga konting pagsabog.
So yun ang nagiging sanhi ng parang maliit na lindol na naging cause naman kung bakit gumagalaw yung mga lupa. Ay, maraming nahuli oh. Malalaki. Yung dito sa gilid lang, maliliit. Ayan oh. Ilang piraso yan kaya? 5. 5. Pwede na oh. Oh, nalaglag. Buhay pa. Ibibenta o pang ulam lang? Pangulam na. Ayan oh. Nakikita nyo mga kawander oh. Napakasagana ng isda dito sa Taal Lake na ito mga kawander. So parang ito na yung pinakadulo mga kawander, no? Magandang araw po. Ang ganda ng lugar nyo po dito, kuya. Dati, mas maganda. Eh, ngayon na naman bagyo. Because mga Bagyo ay Ito ga po may kasada pa dito, wala na. Ay, natambakan na eh. natambakan. Saan galing yung ano na to? Oo, sa ilog. Sa bundok? Sa ilog? Ah, may ilog po ba dati dito? Wala, basta wala. Kita mo yung gumuyaw yung Ay, oo nga, kitang-kita, oh. Oo, oo. Yun ang gumuhaw. Saka dito, Ayun pala. may pain. Damay. May mga bahay na din pala po dun sa taas, no? Bahay na yan, ay di bago mo. Oo. Sayo yan. Ano sa tingin niyo kuya yung ano, yung sanhi kung bakit nagka-landslide? Yan ba ay pagputol ng kahoy o marami ng bahay dun sa taas? Pwede, sa dalawa yung pamumuto ng kahoy yan. Kasi ito yung sa lupa, papasuportahan sa kahoy, lupa. Pag paputulin na siya. Ay siya, yun nga lang. Mga gaguguhan lupa. Kaya nga po. Ito po yung first time nangyari dito sa barangay nyo. Nagkaroon po ng First landslide. time, yung nangyari sa amin ka. So, May yun namatay nga. na 3. Kaya nga po, inabalitaan ko nga po yun. Eh. Yan mga kawander, no? Sa amin ni Kuya, isa sa mga reason daw kung bakit nagkaroon ng landslide dito is yung pamumutol ng kahoy. Tsaka sa pagtagal-tagal ng ulan, at dito halos 3 araw ulan, talagang wala matibay na lupa pag gano'ng katagal ng ulan. Ayun, oo, tama din po. So, kawander, no? Isa yun sa mga pinaka-reason talaga. Matibay na lupa mo tagang tulig ang Tuloy-tuloy tuloy-tuloy na at malakas. Oo, Ayun din. talagang Mm. sana yan. araw-araw inaguhulahan. Pati pangarap yung gugu. Wag naman. Tuloy-tuloy ang pangarap. Pag mag-sound ka ko. Sige po. Ikot-ikot lang po ako dito kuya. Tingin-tingin tayo dito sa ano. Yan no. Kawander ano, may kalsada daw pala ito dito dati. Kaya lang yung lupa doon na galing doon sa bundok gumuho. Nagdala na ng mga buhangin dito pababa sa ilog na to. Yan. Napakakalma ngayon ng Lake Taal mga kawander. Ayan o. Ang linis pa pati ng ano, ng tubig. Napakalinaw. May bahay pa nga dito sa gilid na to, kawander oh. May terrace siya oh, ang ganda. Parang ano, siguro bakasyonan siguro yan. O talagang bahay lang talaga. Diba? Kawander, kung dito ka magtatayo ng bahay, isipin mo, no? Ito yung natatanaw mong view. Napakaganda. Napakatahimik ngayon ng Taal Lake. Walang kahangin-hangin. So, nakakatuwa. Maganda nga yung lugar na to, kawander, no? Kung tatayo ka lang na bahay dito, gawin mong bakasyonan. Presko siya. Malamig yung lugar nila dito. Kaya lang, di naman nila in-expect na may mangyaring ganitong landslide. Saka kagandaan pa pati ng lugar na to mga kawander, no? May source na sila ng ano, ng kuryente. Yan, kung nakikita nyo itong poste na to, parang ano siya, solar lamp post yata ito. So
So doon lang talaga banda mga kawander sa area na yun, no? Nung talagang diretso talaga yung pagbaba ng lupa na kung saan natabunan yung 3 bahay. Pang-apat yung nandun mismo sa gilid ng daan. Certain naman at hindi totally talaga na wash out siya. So final recap na tayo mga kawander. Dito sa Sitio Tagbakin, Barangay Halang, Lipa City, Batangas. As per observation at yung interview natin sa ilan sa mga residente dito, there are 3 probable main causes of landslides. 1, ito ngayong massive housing o residential construction sa itaas lang mismo ng kanilang lugar, which in turn ay nagkakaroon ng 2, massive tree cuttings o pamumutol ng puno to give way for the new houses at paggawa ng kalsada. And lastly, at number 3 ay di rin natin maiaalis na talagang sobra ang dalang ulan ni Tropical Depression Christine na naging sanhi nga ng malawakang landslide. Kayo kawander, ano sa tingin nyo iba pang dahilan kung bakit nagka-landslide? Please feel free to comment below. And don't forget kawander to share, like, and subscribe. Hanggang sa susunod nating gala ulit mga kawander ha.